kami kay Father Darwin Dipino. God is good? All the time? Palakpakan natin ang Panginoon. Nagaganap ako at kami ay ligtas na nakapunta dito sa Bohol, bagamat isang araw lamang ako, sa kadahilanan na meron tayong appointment sa ating kurang paroko sa De La Paz. Kung nanonood man siya si Father Edgar. Ngayon, i-share ko lang ang aking istorya, bagamat yung iba'y alam na una, ako ay naloko sa ang dating daan o bogus na relihiyon na iniregister ni Mr. Eliseo Soriano na napakadaming pangalan. Pero balik tayo sa umpisa. Kung baga nagbabasa ng libro, hindi naman pwede doon agad tayo sa gitna mag-uumpisa kamang-mga naman masyado yun. At mag-uumpisa tayo, pupunta tayo gitna, at matatapos tayo sa huli. Ngayon, noong 2005, ako po'y pinanganak sa Binyan, Laguna. Katoliko talaga. Ang aking nanay, ang aking tatay, bagamat babaero, nilayasan kami. Ay patuloy pa rin ako at lumaki ako sa aking lola. Ang aking lola ay is a devoted Catholic. Katoliko talaga sila. May Santo Niño kami, may Nazareno kami, at nung ako'y maliit-liit pa, ginagawa kong kutsi-kutsihan. Piniikot-ikot ko. At nung kami naman ay nalipat dito sa San Isidro, meron kaming kapitbahay na ministro, manggagawa. Hindi ko na lang papangalanan dahil baka pagpunta ko sa NAIA, ang panganak ko, nakakatakot na. Mag-ingat tayo. Gaya nga ng nasa 20:28 ng gawa, ang sabi ng mga apostoles, ingatan ninyo inyong sarili. Sa papaanong paraan? Sa 24:13 ng Mateo, kung tayo magtitiis hanggang wakas. Kaya tayo, tiis-tiis lang. Wala mang makain, tiis-tiis lang. Kaya namayat ako. Kakatiis. Kaya ngayon, nung nakausap ako ng aming kapitbahay na Iglesia ni Manalo, doon ako nag-umpisa na magbasa ng Biblia. Oo, totoo nga, no? Pinabasa sa akin. Clinton, ano po ba yung tunay na iglesia? O ito, sumama ka sa doktrina namin, sumama nga ako. Pero wala akong interest. Nagka-interest ako dahil binigyan ako no cheeseburger. Dahil yun ang kanilang marketing strategy. At hindi naman kataka-taka, sapagkat pinagpapauna naman ni Apostol Pablo, 2,000 taon na nangakaraan, nakasulat naman sa Biblia, sa 4:17 ng Galacia, may magmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Magmamalasakit niya, kakatok-katok pa ngayon nung nakaraan nga, meron kumatok Katok sila. O, tao po, sino po sila? Gusto niyo po bang malaman ang tunay na kaharian ng Diyos na si Jehovah? Sagot naman yung lola ko. Paano po? Mag-donate ka lamang sa amin ng 50 pesos, makikita mo na ang kaharian ni Mr. Jehovah. O, ganun ang taktika nila. Minsan, maninira sa isimbahang Katoliko, uunahin yung rebulto, uunahin yung pangalan. Dahil ang tactics ng Iglesia ni Manalo, tumitira muna sila sa pangalan. Unang pinaunawa sa akin, wala naman itong Iglesia Katolika sa Biblia. Mas lalong walang Iglesia ni Kristong singular. Dahil ang nasa Biblia, nominative plural o Churches of Christ, na referado sa simbahang Katoliko. Pero hindi ko pa agad naunawaan yun, bagaman ako'y bulag, naangay ng mga bulaang mga ngaral, na ayon mismo kay Apostol Pablo sa 4:17 ng Galacia, nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Kaya ako, yung kapitbahay namin, at yung aking mga kaibigan, pasok sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. At nagduda na ako, dahil yung kaibigan kong manggagawa, nagpasok ng babae sa kanilang parang kumbento. At doon ako nagduda, nagtaka na ako nagtaka, bagamat nahahangaan ako sa kanya, ngayon patay na siya. Hindi sa babae, kundi dahil sa rabis. Namatay siya hindi dahil sa kagat ng babae, dahil babaero ito Namatay siya dahil sa kagat ng aso. Kaya ipanalangin natin ang kanyang kaluluwa, si Clinton, dahil siya ang unang naging mentor ko sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. At sa sobrang talino niya, ang naituro niya sa aking talata, 16:16 ng Roma at 8:40 ng 1. Ayun lang. At ngayon, pagkatapos nun, naglaylo ako. Parang medyo naging ateista ako na wala ng bilib sa Diyos dahil nakita ko nga ang ating maestro, nagpapasok ng babae, nagpapasok ng mga alang-alak dun sa kanilang parang kumbento. Nakapanood naman ako
ng programa ni Mr. Eliseo Soriano, yung Ang Dating Daan. Ang agbukan pa lang gago! Ang ganun sinabi. Mura agad ang sinabi. Sabi ko, maayos ito May ganito palang nangangaral. At agad naging idol ko si Mr. Soriano. Na siya namang ginagamit kong estilo sa diskusyon, sa awa tulong ng Diyos. Dahil ni isang pastor na protestante, napalayas namin sa plaza sa pamamagitan ng ganong estilo. Pero yung pagmumura, hindi ko na kinuha. Dahil ang sabi nga ni Apostol Pablo, sa unang Tesalonica 5:22, layuan ang bawat anyo ng masama at subukin ang lahat ng bagay. Kaya wala na masama kung susubukin natin yung estilo. Basta huwag lang yung mura. Huwag lang yung mabahong bunganga ni Mr. Soriano. Dahil baka makahawa pa ako sa aking mga kapatid. Dahil ang masamang kasama sa 15:33 ng unang Korinto, sumisira ng magandang ugali. Kaya nung una, nasira ang ugali ko, naglaylo ako sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, at naging basagulero. Dahil sa kanila. Kaya lahat, hinahamon ko ng subukan. Sa palengke, sa kanto, ako ang laman ng barangay. Kaya kung nanonood man yung kapitan sa aming barangay, siguro, namayapa na rin yun, si Kapitan Boy Marpil, kilala niya ako dahil ako ang pabalik-balik sa kanila noong 2020 hanggang 2021. At sunod nun, naanib na ako sa Iglesia ni Soriano o tinatawag na Ang Dating Daan o Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Malaman, at nakasalamuha ko rin si Daniel Rason, ang kanilang kinikilalang sugo, na bagamat ngayon ay patay na si Eli Soriano, siya nang pumalit. Hindi na sugo, subo na. Dahil yung mga miyembro, napasubo na. Katakot-takot na target, katakot-takot na pera, katakot-takot na mga assignment na pinapagawa nila na hanggang ngayon pabigat pa rin sa kanilang mga miyembro. Kaya ako, naglaylo rin sa kanila, bagamat kinikilala ko siyang sugo, at yung iba pa, yung mga KNP, sila Mel Magdalao, yung nakausap ni Father Darwin, kilala ako niya. Sila Joseph Malyari, nakasama ko yan. Pero simula noon, lumabas na ako sa kanila. Sa kadahilanan na yung itinuturo ni Daniel Rason, iba na sa itinuturo ni Mr. Eliseo Soriano. Bakit? Dahil nung panahon ni Mr. Eliseo Soriano, pwede ang diskusyon. Kaya nangangalat-ngalat sila. Ang top na nakakalaban nila yung SPMS o yung St. Peter's Man Society. Sila Mr. Froilan Garza, iba pa, hindi ko nakilala yung iba, mga ulyanin At yung iba-iba po nilang mga debatidor. At simula noon, nung buhay pa si Eli Soriano at nung namatay na, iniba na ang aral. Ang dami nang nagtaka. Maski ako nagtaka na rin. Nagtanong ako sa manggagawa, bawal magtanong sa kanila Samantalang yung tunay na Kristiyano, sa 3:15, sa unang Pedro, handa dapat sa pagsagot. Doon na kami nagkaroon ng pagdududa nung ako'y naanib sa Iglesia ni Soriano o tinatawag na Members Church of God International. Hindi lang ako, kundi kami ng mga kasama ko. Sabi ko, bakit ganito nang tinuturo dito? Hindi na ito yung tinuro ng ating dakilang subok si Mr. Soriano. Dahil ang pagkakilala namin yung subo, alagad sa Ginoo, alagad sa Diyos. Pero may ginagawa pala siya na hindi nasanggaling sa Diyos at yun ang pakikiapi sa kapwa lalaki na siyang gawa ng laman sa 5:19 ng Galacia. Kaya napapagtanto nyo, talagang ang lambot niya kumilos Sino po nakapanood ng Ang Dating Daan? Ayun, si Bro Kaya makikita nyo, lambot-lambot siya kumilos. Kaya ang iglesia naman ni Manalo, pinaparatangan siya na bakla, pero itinatago lang namin mga member. Pero alam namin sa sarili namin na si Mr. Eli Soriano ay bayot talaga. Bakla talaga. Tinatago lang namin. Kaya yun ang nahawa sa akin. Kaya yung kilos ko minsan, pag nakipag-diskusyon, bakla na rin. Kaya yung nakadiskusyon ko si Bro Lando Alabado, ang akala ni Bro Lando, bayot rin ako. Mapapansin nyo. Kaya yun, balik tayo sa istorya. Kami ay nagdiwaliw at kami ay umalis nung namuno na si Daniel Rason. At gumawa kami ng sarili naming grupo at ako ang namuno at ang pangalan ay Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Katulad rin ng kay Eli Soriano, ang kinikilala namin sugo, si Eli Soriano. Ang kinikilala namin propeta, si Eli Soriano. Pero ako ang nagtuturo sa kanila. Ngayon, ako rin ang naging kanilang debatidor at inihahain lalo na sa mga CFD.
Kaya kung napanood niyo po yung punto por punto noon, kadalasan kamurahan ko si Bro Jando Alabado. Halos kada papasok ako sa Zoom, walang araw na hindi kami nagmumurahan ni Bro Jando Alabado na sa pagkapikon ko, tinataas ko na lang ang aking talampakan. Galit na galit siya. Talagang high blood sa akin ito si Bro Jando noon. Halos makamagsuntukan pa nga kami kung nagkataong talagang magkalapit kami noon at hindi sa Zoom. Ngayon, nagkahamunan kami. Gumawa kami ng tema dahil ang akala ko, ang makakalaban ko ay si Father Darwin Gitgano. Dahil kami mga MCGI, talagang high blood kami kay Father Darwin Gitgano. High blood kami kay Father Darwin. High blood kami kay Brother Jando. Katunayan, yung isang lokal sa De La Paz, kilala si Bro Jando. Ang tawag pa nga sa kanya, Jandugong. At doon ko nakuha sa MCGI yung pangalan na yun. Ang itinawag naman sa akin ni Bro Jando, Albasura. Mas malala. At yun, nagkahamunan na kami. At hindi ko alam na yung paghahamon pala na yun, yung pala ay magiging kasangkapan ng Diyos upang maibalik ako sa tunay na iglesia ng Diyos na hindi bonus, kundi si Kristo mismo ang nagtayo. 2,000 taon ang nakakaraan. Kaya sumabak ako, gumawa kami ng tema, patutunayan ko na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos ayon sa Biblia. Una pa lang, kampante na ako. Sino ba yung makakalaban ko? Ito, ba't ang pangit naman yan? Sabi ko. Ano ba yan? Alima? Kaya ang tawag ko pa kay Bro Paul Alima. Sino ba? Alimango ba to? Ano ba klaseng alimango ito? Ano ba klaseng talangka ito mga kalaban ko? Yung pala, pagpunta namin, winelcome agad ako ni Bro Kaloy. Palakpakan natin si Bro Kaloy. Kaya wala dapat ikatakot itong mga SDA na ito, lalo na yung sila Chris Bacalaris eh. Ba't sila natatakot tumayo ng buhol? Samantalang ako ng protestante, winelcome ako, may accommodation ako, may pagkain pa ako. Awa tulong ng Diyos. Kaya yung mga sinasabi nila na papatay daw dito, kukuyugin daw, hindi totoo yun. Kasinungalingan yun. Hindi nasanggaling sa Diyos yun, kundi sa Diablo, gaya ng nasa 8:44 ng Juan. Ngayon, nagpirmahan kami. Patutunayan ko si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos ayon sa Biblia. Ang akala ko si Bro Paul, maliit na lalaki lang. Pagpunta ko sa stage, pambihira. Ang laki pala nito. Kala ko alimango. Alima pala. At simula noon, ninervyos ako ng gusto. Nanlamig ang kamay ko. Sabi ko, bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa mga ibang diskusyon ko, di naman ako nakakaramdam ng ganito Ba't ako nakakaramdam ng ganito? Kaya pag nireview nyo ang diskusyon, ang dami kong Mountain Dew sa aking gilid. Pampalipas nervyos. Kaya ang hirap baluktutin. At pagkatapos ng diskusyon na yun, yung baluktot kong pananampalataya ay nadiretso, sapagkat kung ililiko ko na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos, anong ating Panginoon Kristo? Di sana bumalik na lang ako sa iglesia ni Manalo. Dahil hindi naman pwedeng si Kristo ay maging tao lang. Siya ay Diyos at tao, ayaw mismo sa aral ng simbahan, at ayaw rin mismo kay Apostolo Pablo sa 2:9 ng Kolosas. At pagkatapos ng diskusyon na yun, naliwanagan ako, hindi ko muna pinaalam sa aking mga kasamahan, pero nalaman nila, kaya katakot-takot, naggago, tanga, inutil, tarantado, ang inabot ko pag uwi. Talagang mura ang inabot nila sa akin. Ako pa lang, ang inabot ko sa kanila ay mura. Pero sa ganon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil winelcome ako ng simbahang Katoliko na siyang tunay na iglesia ng Diyos, hindi yung bogus na iglesia ng Diyos na papalit-palit ng pangalan simula noong 1980s, iglesia ni Yahawah Incorporated, Bayan ng Katotohanan, ngayon naman ay Members Church of God International. Ano ba talaga? Ang sabi tinusuno ng kawikaan, ang mabuting pangalan na higing piliin. Ba't ang papangit ng pangalan na pinipili ni Mr. Soriano? Tapos ngayon naman, namatay na si Soriano, nabubulong ng katawan sa Brazil, bago na naman ang pangalan, MCGI Cares. Kaya kung maghahanap tayo ng letra por letra, wala sa Biblia. Kaya, laking pasasalamat ko sa Diyos, noong ako'y bulag pa, sa pamamagitan ng diskusyon na yon, sa pamamagitan ng CFD Diocese of Tagbilaran, naliwanagan ako at naibalik sa tunay na iglesia ng Diyos na siyang haligi at saligan ng katotohanan sa 3:15 ng unang Timoteo. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid, kala Bro Kenneth,
At kay Bro Jando, na dating tawag ko ay Jandugo, nawala ako sa pagkabulag, nalaman ko ang katotohanan na ayon mismo sa Biblia na siyang magpapalaya sa inyo. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. At muli, salamat po sa inyo. At salamat. At kung pwede lang ako kumanta bibigyan mo pa yun ng number Gusto nyo ba? Ayaw niyo? Kanta? Alam niyo yung bato sa buhangin? Sige, ngayon, kantahin natin para sa inyo. Ayan. Kapag ang puso'y natutong magmahal. Sabay kayo. Bawat tibok ay may kulay at buhay. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Tuloy mga kapatid. Kay hirap unawain bawat damdamin, pangako magmahal hanggang libing sa langit, may tagpuan rin at doon hihintayin itong bato sa buhangin. Palakpakan natin ang Panginoon. At muli, salamat po sa Diyos at hanggang dito na lang. Ubus na pala oras.